As promised mga kababayan, since hindi natin na-discuss kahapon, ay pakikinggan natin itong video ni Spokes Harry Roque. Sa publiko. He's promising na ibubulgar niya ang baho ni Mangga. Kasi magtataka po talaga tayo, bakit si Spokes Harry Roque ay bad trip kay Aimee? Ano kaya ang malalim na dahilan? Ito ang nakakabilib, hindi lang naman si Spokes Harry Roque. Even si Miss Maharlika, ganon din si Doc Lorraine Badoy. Dati si Crisette, anti-Aimee siya eh. I don't know kung baka na-influensyahan na ng iba niyang mga friends. Bakit parang hindi na siya anti-Aimee? But problema nila yun. Baka na talagang baka si Mangga kapag ka na-meet mo in person or something, ay, 'di ba, aamo ka naman talaga sa kanyang kabaitan, 'di ba? Sa kanyang hinhin, sa kanyang pagpapabebe, I don't know. Pero yan po nakakabilib kina Spokes Harry Roque. Kasi even mga kababayan, even I was wondering, bakit hindi nila feel si Mangga? Na even si 'di ba, si Doc Lorraine, 'di ba, naging kaibigan din naman at kasama ni Doc Lorraine yung mga Aimee vloggers, yung mga maka-Aimee, yung isa nga na yung pinadalhan ng 30K. Galit na galit siya sa ak. Inaaraw-araw niya ako. Hindi maka-move on ang ining. Sabi pa ng isang follower nung nung Jollibee na yan, ng bida-bida na double agent. Ang sabi, ay, kahapon, di ba, sabi niya, when emotions are high, intelligence is low. Magmamarunong, di ba? High baga ang emotions ko, grabe baga yung galit at gigil ko sa impactang yan. Di naman. Sila yung gigil na gigil sa akin. Sila yung galit na galit, gustong-gustong manakit. Tama ba? Ako, tatatawanan ko lang sila. Partida, pinagtutulungan nila ako, di ba? Pinalalabas nila na ako yung peke. Right? Inalis nga nila ako sa GCA. Mag-isa akong nagba-vlog. Ang kamalian nila, sanay akong mag-isa. Kaya ko mamuhay independently abroad. Ako lang. Walang kasama. Sanay ako, ermitanyo ako ever since. Maaga ako naging independent. Nung nag-debut ako, 18 years old ako. Humiwalay na ako sa mga magulang ko, di ba? Yun ang pagkakamali nila. Akala nila siguro pinagtutulungan pa ako ng mga yan. Kung sino-sino pa yung mga pinagtatatawagan, di ba? Kahit kanino, sinisiraan nila ako. Kahit sa mga followers ko. Ang dami kong kakilala na bumaliktad sa akin. Nauto nila. Pero itong si Spokes Harry Roque, hindi ito talaga makamangga. At saka mga kababayan tingnan nyo kung gaano katinding balahurain ni Miss Maharlika si Aimee. Pero hindi tinitira ng mga double agents si Miss Maharlika. Takot sila. Right? Baka mabugahan sila ni Mother Drago ng apoy. Even Banat Bay, di ba? Hindi nila mabira-bira si Banat Bay. Si Banat Bay, halatang-halata na niya na may mga Aimee vloggers. Ang tawag nga niya, Aimenatics. Di ba? Despite hindi ako feel ni Banat Bay, pareho kaming nakakaintindi na hindi dapat pagkatiwalaan yung Mangga. Tama? So pakinggan natin si Spokes Harry Roque sa kanyang sasabihin. Kasi nagbibigay talaga siya ng warning na one day ibubulgar niya ang lihim ni Mangga. Gaano kalalim itong kasalanan ni Mangga. Hindi lang kay Spokes, kundi sa Pilipinas. Let's listen. Publiko po. Isa sa publiko ko kung bakit sa tingin ko hindi ako maniniwala kay Aimee Marcos. Personal po yan. At sa takdang panahon, ilalabas ko rin po yan. At maintindihan nyo na kahit ano pa ang mangyari, parang mahirap sa akin para patawarin yung Aimee Marcos na yan. Abangan ang susunod na kabanata at revelasyon ni Harry Roque. Masasabi ko lang po, bihira ako magtanim ng ganitong galit. Kasi ako po'y Kristiyano naman. No? Naniniwala ako dun sa kinakailangan magpatawad tayo gaya ng ginawa ng Panginoon sa ating mga kasalanan. No? Pero sa akin, foul talaga yung pangyayari. At hindi dapat ako naririto ngayon na talagang namumuhay as asylum seeker na walay sa aking pamilya kundi dahil sa mga kagagawan ng Aimee Marcos. So, pasensyahan nyo na po. Okay. Mga kababayan, I can vouch for Spokes Harry Roque. Nabanggit ko na, di ba? Twice ko itong na-meet. Maybe
maybe more than twice. Yeah, maybe. But at least magkakilala kami. Kung hindi man kami magkaibigan, magkakilala kami. Pumunta yan sa amin sa EDSA. Isa siya sa mga kilalang personalidad na naniniwalang EDSA rin ang solusyon, mga kababayan. And alam nyo ba, ano ba yun? Fun fact na tawag doon. Fun fact. Dahil nga hindi yun lang ba ang dahilan? Na hindi kasi maybe I'll save it on my phone for next blind item. Hoy, mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2 kasi doon ko sinishare itong mga juicy kineme na binabanggit ng mga puting ahas. Hold on. Doon ko na lang babanggitin. Isi-save ko lang para hindi ko malimutan. Sa daming chinichika sa akin eh. Nakakalimutan ko yung iba. Pero ito ay patungkol sa mga double agents at kay Spokes Harry Roque. At sana ma-realize ni Spokes at malaman niya na tinatrabaho siya ng mga double agents. Kasi syempre, may ginawa si Mangga, according to Spokes Harry Roque, may ginawa si Mangga na hindi kapatapatawad. So, traidora ang babae niyan. Magkikita sila sa dahig. Birthday na ni VP Sara bukas. How awkward could it be? Ngayon, since may ginawa si Manggang hindi madaling patawarin kahit na Kristiyano si Spokes, hindi kaya minamanduhan din ni Mangga ang mga double agents para trabahuhin ng palihim si Spokes? Wala nang oras si Spokes, hindi naman ako sikat na vlogger. I think marami siyang iniintindi, wala namang chance siguro na mapanood niyo yung vlog ko. Pero kung sino man po yung nanonood sa inyo na maybe kilala nyo si Spokes or may kakilala kayong malapit kay Spokes, pakipayuhan, pakiparating sa kanya na tinatrabaho siya ng mga double agents. And take note, yung ibang double agents magaling manlinlang at hindi alam ni Spokes na double agents yung mga yon. So he has to be very careful kung ang mga double agents ay kumikilos base sa utos ni Mangga. Kasi yung ibang double agents, I think, ay kaibigan pa ni Spokes. Kaya Spokes, mag-iingat ka. Okay? Mag-iingat ka sa pinagkakatiwalaan ng mga tao. Now, I can vouch for Spokes Harry Roque. I met him in Davao City as well, mga kababayan, last year, mga August yon, nung pumunta sila kay PRRD. And we were there for Kadayawan. And of course, nanood din si Spokes ng Kadayawan. Hindi nga siya talaga, mga kababayan, tao na madaling magalit. May mga tao na may mga sinasabi at ginagawa na kung tutuusin, magpapanting na yung tenga ni Spokes Harry Roque. Pero hindi. Mahaba ang PC, mahaba ang pasensya, maunawain, mabait actually si Spokes. Nagalit din ako dito one time, pero mababaw lang naman na dahilan. Alam yan ng mga nakakakilala sa akin. Shout out. May mga nanonood yata ngayon na alam nilang nagalit ako kay Spokes. Pero pwede namang palampasin, pwede namang unawain. After all, sino lang baga naman ako para magalit, di ba? Kaliit-lit kong vlogger. But of course, dati kasi si Spokes, mga kababayan, pinoprotektahan pa niya dati si Ma'am Shi. Naalala niyo nung sa Thailand ay pumunta si na Ma'am Shi, tapos yung isa sa mga entourage nila, actually hindi part ng entourage, kundi asawa lang nung entourage ni Ma'am Shi or asawa lang nung lalaki, nang hipo, right? May hinipuan, parang sa Marriott Hotel in Thailand. Tanda nyo? May nabalita na ganon, na may isinama si Nang Iwi na ng dakma ng hotel employee, ng dakma siguro ng Puwit or maybe ng Pokelya, nabalita yun sa Thailand. Tapos si Spokes Harry Roque, pinoprotektahan pa niya. Wala. May kausap ako sa Thailand, wala daw ganyang police report. Ay malamang, hindi nga talaga maipa-file yun as, di ba? Hindi makakapagsampa ng reklamo yung empleyado na yun ng isang hotel dahil baka mamaya binribe na ni Liza Tanas yung mismong may-ari ng hotel or yung manager or whoever. At baka yung nabastos na babae ay siguro, di ba, naalok na lang nila na manahimik or something.
Or na-threat din nila na, teka muna ha, opisyalis ng Pilipinas yan, gusto mong matanggal sa trabaho mo, huwag kang pakarekla-reklamo dyan. Baka na ganun nila, di ba? So, doon pinoprotektahan noon ni Spokes yung balita na yun kasi nga meron daw siyang kakilala in Thailand na tinanong niya, wala naman daw police report. Okay, walang police report, baka nga naharang. And then eventually, hindi na naging protective si Spokes of the Ngiwi administration dahil after a year na matalo siya, hindi naman siya binigyan ng appointment. Di ba? Hindi naman siya na-appoint, o di bumatikos na lang siya sa Ngiwi administration. Tapos ginigipit pa siya. Ngayon mga kababayan, ang tanong na malaki ay, ano kaya ang ginawa ni Amy Mangga? Bakit ganito katindi ang galit ni Spokes? Again ha, sa tingin ko si Spokes kasi parang anak mayaman. May sinabi naman ng pamilya, OFW naman yung nanay. Di ba nagtrabaho naman sa US. May mga properties naman sila in Bataan. Mukha namang namuhay ng marangya si Spokes. Di ba? Magandang eskwelahan ang pinasukan when he was in college. Nakapag-aral din abroad, dyan nga daw sa UK yata, no? Sabi niya naranasan niya yung benefit ng magandang ano ba yun yung health benefits, 'di ba? Ng UK yata nung siya nag-aaral diyan na free yung mga medical assistance and whatnot, 'di ba? Yung hospitalization ganyan, dapat daw ganun ang gobyerno. Hindi dapat namomroblema ang tao pagdating sa gagastusin sa kanyang pagpapa-hospital or something, dapat tinutulungan ng gobyerno, di ba? Kasi yung universal healthcare, isa si Spokes ng sumulat niyan. So, biro mo yung nag-aral abroad, maganda naman ang trabaho, di ba? Mukhang galing naman sa buena familia, nasa isang kilalang subdivision naman sa Pilipinas nakatira si Spokes. So, alam ko, hindi ko na pwedeng i-disclose, alright? Somewhere alam ng ibang grupo alam ng mga kakilala ko kung saan si Spokes nakatira sa Pilipinas. So, di ba, nasa mga gated subdivision naman nakatira or sa mga prominenteng lugar. So, ibig sabihin, may sinabi. And sa ganong uri ng upbringing, sa ganong uri ng lifestyle, karamihan po sa mga laki sa buena familia, mga taong mahinahon. 'Di ba? Kumbaga hindi naman sila aburido sa buhay. Hindi katulad nating mga dayok-dok at mahihirap. Lumaki tayo sa mura, sa sigawan. Naalala ko yung friend ko ewan ko na kwento ko na sa inyo. May isa akong friend na alta-alta, mayaman sila. Nakagat ng aso I think ginagawa ko yung hair niya kasi I was a hairstylist before. Ginagawa ko yung hair niya. Nakagat ng aso yung anak niya. Panic na yung lahat. Panic na yung mga tutulong, no? Yung mga chimini-aa. Yung mga angels ng kanilang pamilya. Yung mga kasambahay, panic na, ay, nakagat ng aso si yung bunsong anak. Ay, talaga? Sabi niya, dali yung sa ospital. Ganun lang. Tapos sabi mo, ay, mamihinto mo ang buhok ko, nakagat yung, wang ganun. Naloka, Akims. Tsaka walang sigawan. Walang mataas ang boses dun sa kanilang bahay. Yung mga kasambahay lang yung talagang nagpapanik ng bongga. Sila mga mahinahon lang. Magkano kailangan mo? Ilang milyon? Okay. Kulang pa ba yan? Gano'n mag-usap mga ating. Ay, hindi kasya yung 50 million sa bahay. Kulang pa sa materials. O sige, kausapin mo ito, withdraw. Kumbaga yung mga problema na yaw-yaw na tayo ng yaw-yaw sila. Okay, go. Kasi nga hindi novo rich. Old rich. Nakagat ng aso, natawa pa. Ay, dali niyo sa ospital. Ganun lang. Kaingit, no? Kaingit, Akems. So si Spokes, ganyan, mahinahon siya, hindi siya madaling magalit. Wala siyang reason para magalit ng malala. Ano kaya ang matinding kasalanan ni Mangga para suwayin ni Spokes ang isa sa mga commandments, maybe, na hindi ako magpapatawad. Dahil sa manggang yan, kaya ganito ngayon ang pamumuhay ko. Maayos ang pamumuhay ko sa Pilipinas. Ngayon nagtatago ako. Kasalanan ng manggang yan. Ano kaya mga kababayan? Kasi ang unang sumasagi sa isip ko, baka patungkol to sa Pulveron video. Di ba yung binabanggit ko nga? Magpapa-interview dapat si Mangga. Mali ako ng time frame, baka mga August yan magpapa-interview si Mangga. Natapos na yata yung SONA ni Ngiwi, nailabas na rin yung Pulveron video, pero
pagkatapos na lumabas ang pulburon tsaka sona ni Ngiwi saka pa nagsalita si Mangga, I think gano'n 'yun, 'no. So, 'di ba sabi magpapa-interview nga si Mangga, ang dami nag-abang nun sa 24 oras ng GMA. Hindi umoo si Mangga, pumayag, 'no, pinaasa niya sina VP Sara siguro, sina Spokes, lalo na si Miss Maharlika na magpapa-interview na siya. Isisiwalat niya na Nyodic nga yung kanyang kapatid, hindi niya ginawa. So, budulera talaga si Mangga. Paasa, manlilinlang. Hindi pa rin niya kayang ilaglag ang kanyang kapatid. Kitang-kita po 'yan sa Senate hearing para sa pagpapakidnap kay PRRD. Hindi niya matukoy ang kanyang kapatid as mastermind. Gusto niyang palabasin na yung 5 na yun, na sina Boying na 'yan, sina John Vic, sino pa yun, si Lacanilaw, si Torre na inappoint ni Ngiwi, at saka si Marbil ang salarin na hindi nakinig kay Ngiwi. Gusto niya palabasin na yung 5 yung salarin sa ANES, sa pagpapakidnap kay PRRD at hindi ang kanyang kapatid. Again, nilalaro tayo ni Mangga, mga kababayan, and aware si Spokes Harry Roque. Baka nga mamaya ang nagbigay ng pulveron video si Mangga eh. What do you think? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.